Yun. 1 liter a day. At least 6 to 8 glasses a day. 1 liter at least, or until 2.5. Ano naman ng mga nifro, at least maka 2.5 tayo. Pero if you can lessen sa 2.5, at least 1 liter to 1.5 liters is normal for our kidneys. At saka yung liquids na iniinom natin, not just for water. Bibilangin din po natin yung mga coffee, mga tea, juices, soft drinks, they are all considered as liquids. So, hindi pa rin po maganda yung sobra-sobra yung liquid sa katawan. Kasi, pag wala nang sinala sa kidney, siya na yung nagtatrabaho ng gusto. So, excuse me, ma'am, to get the divide. Ilang minuto mo na bago Ano yun, after ng kumain? Ganito yon. May FBS tayo, tsaka RBS. Yung FBS is wala tayong laman yung tiyan. So, pagkagising, early morning, mag-break, doon mo makukuha. So, doon ko sinabi sa inyo, yung diabetic at saka non-diabetic. Pag gusto mo naman na, ay nakalimutan ko, nakakain ka na. So, gusto mo kaagad-agad makita yung sugar mo, after 30 minutes, you can have it, RBS. Pero pag gusto mo bumalik dun sa, gusto ko talaga makita ko na yung FBS mo, after 2 hours. Yes. Makukuha mo ulit sa FBS. Pero talagang FBS is recommended ng early in the morning. Yun. Ang RBS naman is random blood sugar anytime of the day. Pero yung RBS, ma'am, ano po yung ano niya po? Yung dapat na Random na. Ang random blood sugar yun, depende pa din po yun sa diabetic at saka non-diabetic. Kapag diabetic po kasi yung pasyente, tapos nakuhaan siya after niyang kumain, minsan nag-hit siya ng 7, 8, 9, 10. Kapag umabot siya ng 7, 8, 9, it's okay. Kasi diabetic siya. Pag umabot siya ng 10, 11, medyo may warning, tell your doctors or tell the nurses na ay nag-ano si mama, nag-10 siya. First thing na they will ask, what did your patient eat? Ganun, di ba? What have she eaten? Or what have he eaten? Tatanungin nila. So, depende dun sa kinain ng pasyente. Pero usually, kapag ang pasyente nyo is under insulin, kapag nag-12 na siya, nag-13, 14, they will give insulin shots kagad. Kasi pwede siyang mag-akyat pa. Kasi depende dun sa last na kinain niya pa din. So, yun, kadalasan yun sa mga diabetic patients. Yun. Pero kung non-diabetic ka naman, huwag kang mag-aalala kung after mo kumain, nag-6 ka, nag-7 is okay. Kasi after mo maglakad-lakad, after uminom ng tubig, mawawala na yun. Pero pag sa mga diabetic kasi, they're more careful. Kasi depende talaga yun sa mga kinakain. Kasi pwede siya mag-hypoglycemia. Hypoglycemia means bumaba yung sugar. Pag hyperglycemia, tumaas yung sugar. Oh, medical term yan ha. Maririnig po natin yan. Ano yung pasyente mo? Nag-hypoglycemia ba yan? O nag-hyper ba siya? Ganon. So, pag hypo, bumaba siya sa normal level. Pag hyper, tumaas yung sugar niya. Yun. So, tapos na tayo sa sugar. Pero na kayo kumuha. Yes. Why Miss Bing? I can read it through your eyes. Walang mayroon kang ano. Gusto mo ulit? Gusto mo try sa akin? May bata kasi na hyper, tapos sobrang kain ng chocolate, ganun ba yun? Yes. Hyper, ano sinabi mo? Hyper yung, paano siya? Chocolates actually can boost yung ano, yung pagiging active ng mga adrenaline natin. Nagbo-boost siya ng adrenaline. So, ang mga bata, pag pinakain mo ng pinakain ng chocolates, nagiging hyper sila. So, chocolates are not allowed, especially if you have patients na may ADHD. Kasi the more sila na nagha-hyper. Diba? So, pag diabetic ka naman, hindi naman sinabi porque diabetic, you are not allowed to eat chocolates. No, you can eat, but with minimal. Yun. Yun, hindi naman. Usually, diabetics are mas nire-recommend sa kanila yung dark chocolates. Yan. Pero yung sinasabi nyo naman po, ibig ko po sabihin ng hyperglycemia, yun po yung pagtaas ng sugar. Hindi po yung
dahil sa mga behavior. Behavior po yun ng bata, yung pagiging hyperactive niya. Behavior po yun. Yun. Kasi may mga bata talaga na mga hyper, di ba? But sometimes it depends also kung depende dun sa environment at saka depende dun sa kinakain. So kapag hyper yung mga pasyente nyo, hyperactive, avoid tayo dun sa mga masyadong sweets kasi magpo-boost yun ng adrenaline. Kahit hindi chocolate, no? Yes, kahit hindi Basta siya matamis. chocolate, basta matatamis. Kaya nga di ba na ano na sinasabi na, o di ba yung commercial na, Milo a day? Ba yun? Di ba pag uminom ka ng Milo, di ba nagiging active Milo ka? everyday, ma'am. Yes, will keep you active. Pero yung na. Milo, dapat wag mo nalagyan ng sugar. Yes. Yes, but actually sa mga it's a malt drink, di ba? Matamis na yung chocolate drink. Ako siya. ma'am, hindi na ako sugar. Pero sabi nga nila, di ba, parang naano ko dati sa Google, thanks to Google, sabi, ang Milo daw is a trash compared to Horlicks and Ovaltine. Mas maganda pa dito yung Horlicks kasi it has Ang vitamins. Ovaltine. Ang Ovaltine is less yung sugar compared to Milo. Kasi ang Milo more on sugar. Yun. Yung sabi nila, Oo, ma'am. commercial. Hindi, mas okay na ang Ovaltine, ma'am. Nakarating na tayo over. Hindi, ganun lang talaga yun. Para bibong-bibo ba? Ano yan, ma? Ano yun, di ba rin lang po yan? Di ba din po yung machine? Ay, opo, dala ko po. Chargeable. Ano? It has batteries. Battery. Opo, meron dito sa likod niya. Nakakuha na sila ng dating. Wala pa. So, madali na naman tayo. Magturok-turok. Hindi lang yung turok-turok na kung ano-ano. Itusok-tusok tayo, di ba? Yun. Hindi lang yung puro kikiam at saka Fishball. Fishball ang titutusok-tusok natin. Anong age po yung dapat check ang blood sugar? Ha? Anong age po? Ano Ilang yung age? Edad, ma'am. Sagad sugar. Ay, depende po. Kasi there are, may mga bata na pinanganak talaga na mayroon na sila, carrier na sila. Diba? Yun yung gestational diabetes. Yung sa mga baby, na nasa, sinapupunan pa lang sila, they are diabetic kasi yung mama is diabetic. Iko ba? Yes. Yun. So, kung lahi na nila, kaya nga importante yung newborn screening sa ngayon. Kasi pag may newborn screening, nadidetect na nila kung may diabetes yung bata or wala. Yung sinasabi natin, gestational diabetic. Yung pinanganak pa lang sila, diabetes na sila. Because of the Yun. mother. Because of the mother or hereditary nila. Ganun. Congenital po, ma'am. Mga bata. Yes po, ma'am. Kapag yung diabetic siya, usually pag pag-born pa lang niya, diabetic na siya, ibig sabihin, no, hereditary, ang pancreas ng bata ay hindi nagpo-produce ng insulin. Yes, yes. Kaya nga di ba sabi ko sa inyo kanina, it is in the skin and in the pancreas, doon nanggagaling yung sugar. Sila yung nagpo-produce talaga ng sugar natin. Yon. So, hereditary, yon. Kapag old age ka na, tsaka mo na-discover yung diabetes, so ganon, di ba? Hindi naman po yun dahil sa palaging pagkakain mo ng sweets. But although there is lifestyle, sa lifestyle talaga natin, kung bakit tayo nagkaka-diabetes nila. Pero palagi mo tandaan, yung root mo pa din. Always. Kaya Roots mo pa minimize. din. Kaya hereditary minsan yung pagkakaroon ng diabetes. Pero minsan naman talaga nagkakaroon dahil sa lifestyle. Yan. Kaya dapat di po ba healthy lifestyle? Pag alam mo na may history sa family History mo, na sa family nyo, so kung so dapat minimize ka na ka. control. Yung po sa bloodstream, pag naubos po yan, ano yung nakakabili lang din? Opo, nabibili po yun separately. Nabibili po ito na separate. Nabibili din po yung strips ng separate. How much? Hada. Depende po sa brand. Depende yun sa brand. So, isang size lang din po yan, yung sa bloodstream. Iba't ibang klase po yung strips, ma'am. At saka depende po sa machine. Yun, depende sa machine. So, dapat Basta kung ano yung machine mo, siya yung strip mo. So,
So dapat pag ubos na yung strip, dadalhin yung machine doon Opo, sa tandaan nyo yung machine pharmacy. nyo. Sa pharmacy ba Opo, dadalhin? sa pharmacy dadalhin po. niyang dadalhin. Mas better na dalhin mo tong machine. Yung pong pinaka Pwede rin. yan lang. Pwede rin po. Opo. Dalhin nyo po ito. Yun. Kasi hindi pwedeng dito gumamit. Ito one touch. Tapos gagamit ako ng AccuCheck na strips. Hindi siya pwede. So kung ano yung opo, di po ba ma'am? Kung ano yung machine mo, siya yung strip mo. Yun. Tsaka nabibili po itong strips kasi this, ano naman yata, 25 and 50 pieces only. Yung strips niya. Kaya maganda yan ang madali lang. Opo. Mayroon din po mas mabilis din yung AccuCheck. Ito kasi siya sa gilid. Pag nagkuha ka rin ng warfarin sa gilid. Pero yung isang style, direct mo lang siya ganun, di ba? Dito nalilito kayo kasi pag-ibig siya, di ba? So, depende po dun sa machine na mabibili nyo, yun din po yung strip niya. Tandaan nyo yun ha. Hindi pwedeng iba yung, basta ka lang bibili, sabihin mo lang na, pabili po ako ng diabetic strips. Hindi pwede. Kasi tatanungin ka, ano po yung anong klase? Anong size, anong machine? Yun. So, pag bumili kayo, tandaan nyo palagi, dalhin nyo yung machine. And your, ano tawag dito? Pag yung leader mo, kahit ano po yan, basta makatusok ka. Yes. Mas madali nga yan kaysa ka dun sa isa. Opo, kaya mas gusto ko siya. Sa pitik lang. Actually, ito, ano naman po ito, tag dito, mayroon siyang size. Hindi ko kasi alam to i-adjust kasi bago ito May malalim, may ano lang mababaw. Opo, ito may number naman siya. Pag sa bata yata itong 4. Opo. Yung pag sa adult yata is 9. Yung sa numbering po ng Dito, opo, machine, ng pag number 1 po, mas mababaw. Pag Opo. palalim po na palalim habang ito. Yes, pero ang alam ko kasi sa mga adults is nasa 9. Mas recommendable siya sa 9. Depende po sa kalyo ng kamay. Depende rin sa kalyo. At saka, meron kasi tayo pag hindi lumalabas yung buto. Oo, Kailangan opo. i-massage. Ima-massage. Tapos, i-press nyo. Kailangan meron talaga siyang itudiin yung ganyan. Meron kang pressure bago mo ilalagay yung pinaka-freaking. Yes. Yung needle. Yung Yun needle naman niya. kasi, yung kay ma'am kasi, okay na yun yung yellow. Wala ka nang isa-set doon. Wala ka nang isa-set. Kailangan mo lang doon ilagyan ng pressure dito para